Okay. Oh, andiyan ka na naman. Di kita pinipilit manood Pero anyway, since nandito ka na, welcome pa rin sa Pauka Sports Podcast. At ngayong araw na ito pag-uusapan natin ang pinakamalaking problema ng boxing. Pati dito sa Pilipinas. Real talk to Ito sabihin ko na kagad masyadong maraming mismatches ang nangyayari sa boxing. Kaya naman yung iba pupunta sa ibang combat sports. Alam mo yung main event na nga mismatch pa rin. Naintindihan natin yung nagbibuild up pero main event na. Come on guys. Tigil na natin yan. Alam na ng mga boxing fans. Titingin lang sila sa boxrec. Makikita nila kung may laban ba o wala. Pero syempre, negosyo talaga. Speaking of negosyo, ito na. Ito na pinaka-inaabangan nyo. Ang balita ko, ang pinaka-latest chismis, si Casimero daw, ay may laban na naman. Congratulations! Parang ito na yata yung last na laban ni Casimero dito sa kanyang promotions. At ang balita ko ay sa Kyrgyzstan daw. Ulit! Naku, masaya na naman ang mga taga-Kyrgyzstan, ano? At ang wish ko talaga ay sana po si Luis Neri na yan, At nag-aabang na ako ng announcement. Sana po, no? Sana, Luis Neri. At speaking of abang, sabihin ko rin sa inyo yung mga bata na mga boksingero na prospect na inaabangan ko for 2026 para naman hindi lang puro Casimero pag-usapan natin, hindi lang Casimero, Pacquiao, yung mga sikat. May pasikatin din tayo. So samahan niyo ako hanggang mamaya at syempre sa mga nag-aabang po ng ads at saka sa mga gusto ng safe, ako doon ako sa Arena Plus. Yan po yung sponsor sa akin at syempre legit yan kasi lisensyado yun ng Pagcor. So lumipat na kayo dyan. Mas maganda, mas safe. At syempre, pwede kayong makapanood ng mga sporting event kaya ng basketball. Okay? At lastly, ito pinakabalita ko Inaasar si Casimero na mahina daw ang kita niya. Barya lang daw. Pero ang masasabi ko dyan, yung totoo, sabihin ko sa inyo may source ako dito. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Thank you. Bago ako magpatuloy, baka naman pwede mo mabigyan ng like, share, or mag-comment ka sa ating discussions. I would really appreciate that. Kahit nagalit ka sa akin, sige lang, i-comment mo lang na i-comment kasi alam mo, hindi mo matanggap. Wala namang ibang podcaster dyan ang nagbabalita ng legit kay Casimero. Ang tunay na nagmamahal, sino ang tunay nagmamahal kay Casimero? I-comment nyo nga dyan. Okay. Alright, simulan natin ang usapan. Ayan, dyan na si Casimero. Ready na. Tamo, ginawa ko ng poster. Pero, pakita ko muna sa inyo itong mga hinanda kong balita sa inyo para may matutunan tayong iba. Okay, si Jake Paul pala, handed with indefinite suspension from boxing after brutal knockout loss to Anthony Joshua. Indefinite, so hindi natin alam kung kailan siya makakabalik. Mag-promote ka na lang, Jake Paul, basag kasi yung panganyan. Kaya ganyan. Okay? At syempre, alam mo, nag-live dapat ako ng Monday kaso hindi masyado sa mga Filipino fans, hindi masyado sikat yung lalaban this weekend. So this weekend, ang abangan po natin, the big fight, just in case din nyo pa alam, Subriel Matias versus Dalton Smith sa New York, January 11. Yan po yan, yan po yung big event. Kay Matias ako dito. Kanino kayo dito? Matias ang akin pong Okay, simulan na natin ang usapan at bago yan pala, ito papakita ko sa inyo. Ito yung mga ginawa ko kasi. Ito muna. Ang wish list ko, gusto ko lang i-remind sa inyo, sana makita ko na tong Carla Miss Martin versus Picasso. Kakagawa ko lang yung image na yan. Yan sana mangyari. Pag mangyari yan, comment down below. Sa tingin nyo, ready na ba si Wonderboy dito kay Alan David Picasso? Tingin ko matagal nang ready yan Sa akin lang Alright, let me know anong prediction nyo. And then pag-usapan natin kung gusto nyong i-dig deep yung usapan dito, lalo na sa mga boxing fans talaga, no? And speaking of boxing fan, si Kenneth gusto niya si Chichumi pero i-remind ko lang, ito tatingin ko magandang laban. Parehong knockout artist. And so, I hope maglaban sila. And ito talaga, ito si Charlie Suarez ang dapat mabigyan talaga ng big fight. He deserves a rematch kay Navarrete. Mukhang naduduwag yata yung Navarrete sa tingin nyo. Naduduwag yata no? At syempre, dahil nag-promote tayo ng mga gusto nating laban, i-promote na rin natin yung mga paparating pong laban. Tingnan nyo sa BoxRec, may laban po sa January 10 sa New Star, Leonard Sarcon versus Mark Anthony Hiraldo para po sa Philippine Games and Amusement Board
vacant title. At sa January 25, si Roderick Ballesteros versus Roger Okum ang mga main event fighters. Okay, alright. Pag-usapan na natin. Teka, ito muna si Casimero. Si Casimero ba muna pag-usapan natin? Casimero na naman. Wag na muna Casimero. Mamaya sabihin ko sa inyo magkano talaga kanita ni Casimero. Gusto nyo malaman. Hulaan nyo. Sabihin ko kung malapit. I-replyan ko sa comment section yung may pinakamalapit na sweldo ni Casimero. Okay? Pero pag-usapan natin kung sino ba ang pinakamagagaling po na boxer ngayon dito sa Pilipinas based on BoxRec na wala pong title yan ha. Pero ang checkin natin dito, ang ipapakilala ko sa inyo, yung mga medyo hindi nyo pa kilala. Okay? Kasi karamihan to kilala. At saka yung mga bata. Okay, so si Marlon Tapalas ang number 1 ngayon. Charlie Suarez, Mark Magsayo, Melvin Jerusalem, General Casimero, Kenneth Lubier, Carla Mes Martin, Pedro Daduran, Reggie Soganov, Manny Pacquiao, Nonito Donaire, Christian Araneta, Jerwin Angahas. Kilala nyo halos lahat yan. Ano? Kumbaga, kung tunay na boxing fans ka, itong mga binanggit ko, mga medyo sikat na talaga or sikat na talaga dito sa Pilipinas. Pero ito, isa dapat sa abangan nyo. Itong si Lawrence Dumamag. So, tandaan nyo yung pangalan niya. So, magbigay ako ng ilan. Lawrence Dumamag, una. Gerald Into, pangalawa. Si Leonard, medyo sikat na rin eh. Pero abangan pa rin natin si Leonard. Si Arvin Jam Pasiones. Si Rodex Payala. 4 na yan ha. Itong si Roderick Bautista. Yan, abangan din natin. Vince Paras, medyo sikat na rin. Melja Mindoro, medyo sikat na rin. J.R. Raquinel, medyo sikat. Miel Fajardo, kilala na natin. Mark Viceles. John Vincent Panga, ito bata. Abangan nyo din itong John Vincent Panga na to. Si Alvin Kamike, actually underrated dito si Alvin Kamike. Watch out for this guy. Albert Francisco, yung medyo bata talaga. Ganap tayo ng mga medyo bata. Si Jason Vison, of course, sana magbalik na rin si Jason Vison. Ito talaga, si Nathaniel Doronia, abangan niyo yan. Christian Pitt, obviously, isa sa, I'm hoping na makalaban na ito ng matindi. Lito Badenas, ito matindi rin, Lito Badenas. Kailangan lang to ng support at na-promote ng madalas. Leonard Porres, Yumir Marshall, sikat. Magramo, sikat. Donnie Nietes, ayan po yung mga kilala. Wala na masyadong Ian Abne, Mike Plania, sana makita natin makabalik. At saka si Raymart Gabalio. Ito, John Vincent Lauriaga, magaling din ito. Lirasan, kilala na. So, page 2 na yung iba. Sa page 2 ba, meron tayong kilala dito. Asilo, Roderick Ballesteros, ito. Ayan, itong tsaka Richard Laspona. Yan. Yan lang muna, no? Hindi na tayo lalampas ng 60. Raymart Soledad, of course, welterweight. Abangan din natin. 57. Hindi na ako lalampas ng 60. At yung pinaka-last na gusto kong sabihin sa inyo, alam nyo naman, syempre dito, talagang ang daming nagsasabi na talagang neutral tayo, di ba? Papipigo na naman yung mga Casimero fans sa akin. Pero hindi, ito yung seryoso. Kung umabot ka dito sa part na to, comment ka naman ng thanks Sir Pao. Kahit ganun lang or okay Sir Pao. Yung pinaasar sa kanya ni SP na mababa kita. Sa tingin ko hindi. Kasi nasa kontrata niya talaga second fight, mas malaki yung kikitain niya from the first fight. Kahit sino pa yan. So, ibig sabihin, may tiwala pa rin talaga yung promoter niya sa kanya. Kasi, kumbaga, binilda pa siya eh. Hindi siya, kumbaga, kung tapos na yan, ilaban na lang natin ulit ng medyo mahihirapan siya. So, again, binigyan siya ng opportunity. So, ang totoo niyan, mas malaki yung kinita niya sa second fight kaysa sa first fight niya. Kahit na yung nakakalaban niya kung sino-sino lang talaga. Hindi naman talaga ganun kagaling yung nakalaban niya. Again, based on the record and based on the caliber of General Casimero. So, yun po yung katotohanan yan. Kaya huwag kayong magalit sa akin pag ako'y nagsasabi ng totoo. At kung gusto nyo po na dalas-dalasan natin everyday yung Casimero content or boxing content at yung mga update. So, please share po and wag po natin suportahan yung mga fake news. At pagpasensya nyo na kung hindi ko sinasagot yung mga issue tungkol dun sa medyo ganon ang ulo. Hindi po boxing yun. Hindi tayo nakikialam doon. Tayo professionally, we just want to talk about what's happening in boxing
And gaya na sinabi ko, pag may magandang ginawa si Casimero, gaya po ng kanyang pagtulong, pamimigay ng bigas, ibabalita po natin, i-good job natin siya. Pero pag may mali at may, alam mo na, sa tingin natin hindi maganda, ibabalita rin natin. Kasi yan dapat ang dapat. Balanse dapat. Dapat matapang balanse, laging tapat. Saludo. Pauka Sports lang malakas. Let me know in the comment section, guys.